Ito na. Dito na tayo. Dugtog natin to. Manila Court finds Senate witness Gutesa affidavit falsified. Ayan po ipapakita ko lang po sa inyo ang legit na may ebidensya at may at legit facts. Mahirap kasi nililigaw Manila Court. Nagsabi, yung affidavit ni Gutesa, korte na to RTC, falsified, peke, pineke, walang kwenta, modus, hocus, pocus. Sino pwede managot neto? Sino? Di si Mark, hindi na maka-defensor. Sino pa? Peluca Marcoleta. Peluca de Marcoleta de Calvo de Gutesa. RTC. Ngayon, nasan daw si Gutesa? Si Ghostesa? Nasa Navy. Okay, pasok tayo sa Navy. Navy denies having custody of witness Gutesa. Wala na naman. Kung titignan mo ang straight facts, wala, nga. Supalpal, butata. Bokya. Lahat ng sinabi nila, puro kasinungalingan. Tapos papaniwalaan mo? At hanggang ngayon, wala si Gutesa. Nasan? Nasa Peluca, nakakumot ni Marcoleta. At yung Mark Defensor, nung una, ang daming interview ngayon, hindi na Mark Defensa. Tama ba yun? Mali yan. Diba? Hindi mo paniwalaan yung mga yan. Kasi sa panahon ngayon na sobrang info, mabilis ang info, hindi nyo maloloko ang tao. Kung ano yung sabihin nyo, si Gutesa ang ng affidavit, sabi ng RTC. RTC yun Hindi po yung tigakanto. Hindi po yung kumpanya. Justice. Judiciary Branch of Government. Ano sabi ng Judiciary Branch of Government? Mali. Palsipikado ang dokumentong ito. Peke. Ano gagawin mo? Supalpal. Pangalawa, nasa si Gutesa, nasa Navy. Ano sabi ng Navy? Wala sa amin yung kustodiya. Wala na naman. Tapos pipilit mo paniwalain mo yung tao? Pipilit mo? Ano sabi ni Marcoleta? Pakinggan nyo to. Ay, paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit? Sen, paano bang nangyari? Siguro sagutin na lang natin. So, tignan nyo, nuknukan ng kasinungalingan neto. paano mangyayari ka? Na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? Pero paano mo nga naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons.
maaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo si ano baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pwede ba naman yon? Pwede ba naman yon? Tek. Pwede po pala yon. Secret lang. Nagbigay ka sa akin, secret lang. Eh, ikaw mismo ang magsasabi nun. Bawal yan. Kailangan ko kayong sabihan kung sino nag-ambag sa akin. Dahil yun ang sose. Ha? Parang sanay na sanay sa pamimiki talaga eh. Sanay na sanay. Dito ba lang po malalaman nyo na sanay sa pamimiki. Pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Oh. Kaya nga, pakinggan mo muna ako. sige. Oh, kita mo. Alam niyo sa sarili niyo hindi pa pwede yon. Hindi pa pwede yon. Hindi pwede papalusot kayo. Nililid down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos na Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Halos gano'n na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, So, wag ka lang tumakbo. Kung mas iniintindi mo yung galit ng kaibigan mo. Diba? Ano gusto mo? Yung gobyerno mag-a-adjust sa'yo. Yung Comelec mag-a-adjust sa'yo. Hindi ko nilagay, magagalit kaibigan ko eh. Ha? Hindi ko nilagay kasi magagalit kaibigan ko. Bala kayo dyan. Diba? So, ang Comelec ang mag-a-adjust sa'yo? Wow! What the fuck? Diba? At alam ko, pwede mo nga ilagay doon a certain Juan de la Cruz. A certain, ganun lang. Itatago mo, pwede. Tapos, pag aanuhin ka ng Comelec, if ever, doon mo pwedeng i-disclose. Pero hindi ka pwedeng maglagay ng blanco na hindi ka tumamgap. Yun ang sinicheck eh. Hindi ka pwede talagang maglagay ng blanco. Hindi pa pwede yun. Kasi government official ka eh. Kailangan mo ilabas lahat. Doon pa lang sinungaling ka na eh. Diba? Doon pa lang sinungaling ka na. Anong gusto mong palabasin? Yung Comelec ang mag-a-adjust sa'yo? Kasi magagalit yung kaibigan mo dahil nag-donate sila? May iba ka. Iba ka. Diba? Iba to. Siya mag-a-adjust, yung Comelec ang mag-a-adjust. Kasi hindi niya nilagay. Tapos ngayon nung nasita siya, magpapaliwanag ka kasi sa pool. ang sabi nila sa akin, paano yun ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo. Mahilig sa ganyan eh. Sabi niya, alam mo ba, may nakausap kaming sabi niya, walang ebidensya. Nagkaroon mo ng ebidensya kay Gutesa, mali-mali pa. Contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Pwede ba yon?
Pwede ba yon? Sa tingin mo, pwede yon? Oh. Oh. Pwede ba yon? Sa tingin mo ba pwede yon? Dahil magagalit yung kaibigan mo, hindi mo pwede i-disclose. Wala rin pinag-ibig sa kurakot. Oh. Ginagawa tayong tanga eh. Wala rin pinagkaiba sa kurakot. Oh, may binigyan ka ng 100,000,000. Huwag mo nang i-disclose yan ha. Nakuha ko yan sa DPWH. Huwag mo nang i-disclose. Walang pinagkaiba yun dun eh. Walang pinagkaiba yun dun, Marcoleta. Kasi nga, hindi sa'yo galing ang pera. Galing sa ibang tao. Oh. Galing sa ibang tao. Hindi sa'yo galing, hindi galing sa revenue mo, hindi galing sa negosyo mo. Kaya kailangan i-disclose mo yan dahil nga tatakbo kang senador. Ang dahilan mo, magagalit yung kaibigan ko. Mas inintindi mo yung galit ng kaibigan mo kaysa sa totoong proseso ng COMELEC. Iba din. Kung po pwede yan, di legal na legal ang kurakot. Kasi, pag may pera ako, bibigyan kita, hindi ka man tatakbo, bibigyan kita para i-approve mo yung ganitong bagay, di ba? Halimbawa, may gusto akong ipa-approve na batas sa'yo tungkol sa kuryente, bigyan kita ng 100,000,000. Hindi ko na dinisclose. Magagalit siya sa akin eh. Walang pinagkaiba yan doon sa pagbibigay ng pabor. Yan ay pagbibigay ng pabor. Kasi nga, ang iniisip dito at iniintindi natin, sino ang nagbigay sa'yo dahil maaaring yung nagbigay sa'yo ay bigyan mo ng kaukulang utang na loob o pabor. Yan ang iniiwasan ng COMELEC na nangyari kay Chis Estugero. Ikaw, tinago mo. Si Chis, nilabas niya. Kahit ikaw, tinago mo, hindi malalaman namin kung sino bibigyan mo ng pabor. O ngayon, hindi mo nilagay. Para nga naman, kung bigyan mo sila ng pabor, hindi alam ng taong bayan. Enchendes? Ganun lang yon, Marcoleta. Kaya ginawa yang sose dahil para maiwasan ang pagtanaw ng utang na loob. Maiwasan ang mga connivance. Ayan nga ang ginagawa ni Chis Escudero ngayon. Pero ikaw, ni-reverse mo naman. Hindi mo naman sinulat. Hindi mo nga sinulat kasi nga para hindi ka makitaan ng pagbibigay ng pabor. Malay ba namin? Eto ngayon, lumalabas sa internet. Si Diskaya ang nagbigay. For example, sabi nila sa internet, si Diskaya ang nagbigay sa'yo ng pondo sa eleksyon. Halimbawa, kita mo, si Diskaya, binigyan ka ng 1 bilyon. Hindi mo nilagay. Pero ngayon, pinoprotektahan mo si Diskaya. Ganun yon. Okay? Ganun yon. Huwag mong lansin ng mga tao. Ganun yon. Hindi pwede sikreto dito. Kung ayaw mong ilabas, huwag kang magsenador. Basic. Kung ayaw mo sumunod sa patakaran, huwag kang magsenador. Kung may sarili kang mundo, doon ka kasama mo mga DDS sa dahig. Magrally kayo buong buhay nyo. Diba? Malay namin, binigyan ka na din si Kaya 1 bilyon. Ngayon, pinoprotektahan mo. Siya ba ang nagbigay sa'yo? Anyone, pwede namin sabihin. Kasi binangko mo eh. Pero inamin mo na may nagbigay sa'yo, hindi mo nilagay. Kung isa doon si Diskaya,
Kaya nyo ba pinoproteksyonan ngayon? Wala kang maluloko dito. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Oh, anong masama kung hindi disclose mo? Anong masama? Alam naman nila yun eh. Yun ang rules ng Comelec eh. Oh, so nagdesisyon ka ng sarili mo na ilabagin mo yung Comelec. Inamin mo. Oh, nagdesisyon ka ng sarili mo na mas matimbang yung paglabag sa Comelec kaysa sa mga kaibigan mo. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. Kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Oh, yun lang. Yun lang ang paliwanag mo. Kaya nga nilalagay yun eh. Para ma-figure out. Para makita. Para transparent. Ikaw, hindi mo nilagay. Sasabihin mo lang, hindi, ginastos ko talaga lahat yan. Pwede ba naman yun? Verbal? Hindi, ginastos ko yan, ubos yan. Pwede po ba yun? Kaya nga nandun yung pattern ng SOSE. I-declare mo doon para din sa mga nag-donate sa'yo kung nagastos. Yun yung pattern ng SOSE, matagal na. Para makita doon kung talagang nagtatali yung gastos mo sa nag-donate. Diba? O ngayon, hindi niya nilagay. Ang tanging sasabihin niya ngayon, hindi, nagastos ko lahat. Ubus yan, ubos. Ubos. Ubos yan, ubos. Wala na tira. Said na said. Ubos na ubos. Yun ang option ng SOSE for transparency, accuracy. Makita nila doon na yung nag-donate sa'yo, ma-monitor nila kung talagang naubos mo. Hindi. Wala ka nilagay, tapos sasabihin mo lang ngayon, ubos. Wala na tira. Said na said. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Oh, ang galing naman. Palakpakan nga natin. Meron daw batas na may nagsasabi na pwede kong i-disclose. Amazing. So, hindi niya alam yung SOSE? Ha? Hindi niya alam yung SOSE? Wala ka pa sa Senado, meron na nun. Hindi mo lang ginawa, tapos sisisihin mo, meron bang batas na hindi ko pwedeng i-disclose? Ang lupit talaga ng alangalan nito. Ibang klase ng alangalan nito. Ibang klase. Adobe. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapain ng SOSE, Sen, O, ano? kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Oh, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Kung ipilit ko sa'yo, Marcoleta, wag mo ibunyag ang identity ko. Anong sasabihin mo? Wag na po kayo mag-ambag. Basic! Ginagawa mong tanga yung Pilipino eh. Wag na kayo mag-ambag. Kasi bawal yan. Kasi may SOSE. Hindi pwedeng ilagay na hindi namin i-declare doon na nag-ambag ka sa akin. Checking nila yan. Ayun lang, basic. Ba't papakinggan mo sila? Huwag kayong mag-ambag kung ayaw nyo ilagay kayo sa SOSE. Basic, pinapatanga mo yung mga tao eh. Wala kang puso, hayop ka! Ginagawa mong tanga yung sarili mo, Marcoleta.
Ha? Basic na basic eh. Parang sa tindahan. Oh, sa tindahan, bumili ka. Kailangan mo ng resibo. Sabi nila, wag nang bigyan ng resibo. Anong gagawin mo? Wala po kami resibo dito eh. Kailangan ko ng resibo eh. Wala po kami resibo eh. Anong gagawin mo? Itutuloy mo ba? Itutuloy mo kahit hindi sila nag-i-issue ng resibo? Hindi! Dahil kailangan mo ng resibo eh. Diba? Bibili ka sa tindahan. Pabili po sa grocery. Ganito. Tubig, itlog, etc. Kalamansi. Okay. Resibo po. Wala kami resibo. Naku, hindi po pwede yan. Kailangan ko na resibo sa company namin. Kung hindi, yayariin ako. Wala po talaga eh. Hindi. Sige. Cancel na lang. Di ba ganun ang gagawin mo? Sa natural na grocery store? Kasi nga, kailangan ng company nyo ng resibo. Itutuloy mo ba yun kung ayaw nila magbigay ng resibo? Hindi mo tutuloy yon. Kasi nga, paghihinalaan ka. Walang transparency. Paghihinalaan ka. Ganon din yan sa Comelec. Hindi mo pwedeng i-blanco pero nagbigay sa'yo dahil magagalit yung friends mo. Abay, tanga. Yun ang pinanindigan ko. Ang sabi, Umamin siya. Yun ang pinanindigan niya, yung kaibigan niya. So, magsasama kayo ng kaibigan mo ngayon, makasuhan. Patayin mo si BBM. No joke. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam ninyo lahat.